Hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin ko dito kay Jack Argota. Wala bang kadala-dala o talagang gusto lamang po ng popularity at the expense of someone? Bakit po mga tol? Kasi nung una po itong si Jack Argota, naipatawag na po ito ng National Bureau of Investigation para po sa kaukulang reklamo na kinalaunan na ihain po sa kanya. That is cyber libel. Ano po? At ngayon mukhang hindi po talaga nadadala. Gumawa na naman po ng eksena ito pong si Jack Argoda sa kanyang Facebook page. At ang kanyang mga tinira naman ng malisyosong pahayag ay si Congresswoman Leila De Lima at saka si Father Flavi Villanueva. Bago po natin basahin yung post nitong si Jack Argota tungkol po sa mga malisyosong pahayag, balikan muna natin ano po ba yung nangyari kahapon. Ewan ko, wala sanang mga kasuhan na mangyayari mga tol kung sa totoo lamang nirerespeto po natin ang karapatan ng bawat isa. Wala namang problema sa politika kung tayo po'y magpapahayag. Pero pag tayo po'y lumabis na doon sa karapatan po natin sa malayang pamamahayag, meaning sumaklaw po tayo sa karapatan ng iba, ano pong i-expect po natin? Kaso syempre, dahil hindi naman pwedeng nilalapastangan natin yung karapatan ng iba nang hindi nila ipinagtatanggol yung kanilang karapatan. At dito, hindi po si Jack Argota yung sinampahan ng kaso nitong sina Congresswoman Leila De Lima at Father Flavi Villanueva, kung hindi sina Levito Baligod at saka yung 18 Marines. Pero ewan ko sa mga susunod na araw kung ito pong si Jack Argota sampahan din ng kaso ng dalawa pong ating individual na pinag-uusapan ha. Balikan muna natin ang balita kahapon. Mga panibagong reklamo ang inihain laban sa 18 nagpakilalang sundalo ng mga dati umanong tauhan ni Zaldico at laban sa kasama nilang si Attorney Levito Baligod. Kabilang din ang perjury at cyber libel na inihain ni Congresswoman Laila De Lima at isang pari. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Magkasamang dumating sina Representative Laila De Lima at Father Flavi Villanueva sa Department of Justice. Nagsampa sila ng magkahiwalay na reklamong perjury laban sa 18 dating Marines na nagsabing nag-deliver sila ng pera sa ilang opisyal ng gobyerno mula umano kay dating Representative Zaldico. Sa pinagsamang sinumpaang salaysay ng mga dating sundalo, sinabi nilang inutusan sila ni Ko na mag-deliver ng mga maletang may lamang pera. Kabilang sa binanggit na nakatanggap ng pera umano, si De Lima. Mariin niya itong itinanggi. Sa National Bureau of Investigation naman, nag-file ng cyber libel complaint sina De Lima at Father Flavi laban sa abogadong si Levito Baligod na kasama ng mga dating sundalo. Since these are untruthful statements made in their affidavit, sworn affidavit, yung pinagsamang sinumpaang salaysay, signed and executed by these 18 alleged ex-Marines, ay nagpasya po ako na mag-file ng complaint affidavit for perjury kasi nga ako kasinungalingan. Nabanggit din sa affidavit na si Ko umano ang bumasto sa pagbisita ng mga kinatawa ng International Criminal Court sa Pilipinas at isa umano sa pinuntahan nila ang Bahay Kalinga para makausap ang mga biktima ng drug war ni dating Pangulong Duterte. Ito raw ang dahilan ng pagdulog sa DOJ ni Father Flavi. Sa ngalan ng mga biniktima na extrajudicial killing noong panahon ni Rodrigo Duterte, kami po ay naninindigan sa katotohanan. Ito ay naniniwala ko isang pananakot, paninira sa integridad ng ICC. Sinagawa nila to, itinaon nila to sa investigasyon. Pangalawa, dinawit nila at pilit dinadawit yung mga taong gustong ilantad yung katotohanan. Sa tanong kung sino ang nasa likod ng mga umunoy dating Marines, sabi ni De Lima, It could only be the handiwork of the Duterte camp. Tingnan niyo po naging timing, kung saan nandyan yung impeachment proceedings against the Vice President, kung saan nandyan yung mga kaganapan sa ICC, katatapos lang ng confirmation of charges hearing, sa kanila linabas ito. To distract, napakaklaro po ng agenda na yan, to confuse, to create confusion. hiningan namin ng reaksyon si Vice President Sara Duterte. Pero nauna nang sinabi ng Vice President na hindi niya kilala ang mga dating sundalo. Sinabi rin niya na walang makapagsabi sa kanila na kinausap o nakipagkita siya sa mga ito. Ngayon,
Yan po yung naging kaganapan kahapon. Pero sumabay po itong si Jack Argota kahapon. At alam niyo po ba kung ano po yung sinabi ni Jack Argota kay Father Flavie Villanueva at saka Congresswoman Leila de Lima? Ito po, in-screenshot na po ni Fiscal EJ at in-screenshot ko na din po. Baka kasi i-delete na naman itong si Jack Argota eh. Kung matatandaan po ninyo yung kanyang pagpapakalat ng fake news about medical certificate ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dinilit niya po yon. Tapos nung siya po'y pumunta ng NBI, ang naging dahilan niya, sumabay lang daw po siya sa hype for engagement. Di pa pwede yung ganon. Kaya ipinush na ngayon ng NBI, sinampahan po siya ng kasong cyber libel at unlawful utterances and publication or pagpapakalat po ng fake news, at ngayon waiting po for resolution ng Department of Justice, no? At tingin ko dito po sa pahayag na ito ni Jack Argota, may kalalagyan din ito kung ito po ay papatulan ni na Congresswoman Leila de Lima and Father Flavie Villanueva. And I hope wag po nilang palagpasin po ito. Kasi namimihasa na talaga. Tayo naman kumikriticize sa mga Duterte. Pero ako in particular, never po ako nagpahayag ng paninirang puri sa mga Duterte. Kung sinasabi ko pong si Sara Duterte ay krung-krung, ayon po yun kay dating Senador Trillanes. Ibig sabihin, nagbase lamang ako sa balita ayon po sa pahayag ni Trillanes. Kung sinabi ko naman pong loka-loka si Sara Duterte, dahil po yun sa balita na sinabi ito ni Ramon Tulfo. Pero yung tayo mismo yung magkikreate para lamang tayo po'y pag-usapan, hindi po yung tama. Lalong-lalo na kung tayo po'y maninira sa reputasyon ng iba at magpapakalat po ng kasinungalingan. O babalikan nyo na naman ako, bakit mo sinasabing mamamatay tao si Rodrigo Duterte? Siya naman po talaga ang umamin. At hindi po ako ang nagsasabi noon. Napakarami na pong nagpapatunay. Even kayo ngang mga DDS, aminado kayo na ganun si Rodrigo Duterte, di ba? O eto na, basahin na po natin yung pahayag ni Jack Argota kahapon. Sabi niya, quote and quote, "Kami nagdududa na sa inyong dalawa, Laila Saba de Lima at Father Salsal Flavie, ha? Bakit palagi kayong magkasama? Nagkakantunan ba kayong dalawa?" O, nilalagay niya ng question mark. Akala kasi ng mga tao na ito yung problema May kasabihan tayong little knowledge is dangerous. No, hindi porket nakabasa ka ng kaunting batas, alam mo na ang lahat. Hindi porket sinasabi ng isang vlogger na alam niya, paniniwalaan mo na lahat at gagawin mo na kung ano yung sinasabi ng vlogger na yun dahil may patanong, wala ka nang magiging pananagutan. Hindi po ganun yun. Kaya kung may kaalaman tayo, gamitin po natin ito sa tama at higit sa lahat, kung meron tayong kaunting kaalaman, maging maingat po tayo dahil napakadelikado po niyan. Ito na po ngayon, yung observation po dito ni Fiscal EJ and 100% nag-agree po ako dito. Legal point of view. Pero siyempre, may disclaimer si Fiscal EJ dito dahil naman po siya ay taong gobyerno, kaya for educational purposes only and not intended as legal advice. Hindi ito freedom of speech. Naririnig mo, Jack Argota? Hindi ito freedom of speech. Sana naririnig mo ito. Hindi ito freedom of speech, Jack Argota? Baka kasi hindi niya ako maunawaan doon sa sinasabi kong matuwid, kaya hindi ito freedom of speech, Jack Argota. Ang tetting na yan. Pasensya na sa mga PWD, yung mga bingot dyan. Hindi ko kayo nilalayo na laitin. Sinasabi ko lamang kung gaano kabastos itong si Argota sa pamamagitan ng kanyang mga sinusulat at kanyang mga sinasabi. No? This is textbook cyber libel under the Cybercrime Prevention Act of 2000 or 10175. Cyber libel na naman, Jack Argota. Bakit daw? Sabi ni Fiscal EJ. Una, merong malicious imputation using vulgar terms like nagkakantunan and salsal is a direct attack
on a person's honor and reputation. Pare, sasabihan mo ng ganito? Kongresista, sasabihan mo ng ganito? Jack Argota, di ka nag-iisip ng tama. Hindi na ito criticism or opinion. Paninirang puri na ito. Plain and simple. No? Ikalawa, merong malis. Walang koneksyon ang post sa trabaho, public policy, or anumang legitimate issue. The obvious intent is simply manghiya at manira ng reputasyon which the law considers as malicious. Ikatlo, merong identifiability. Even if nicknames or altered spellings are used, obvious pa rin kung sino ang tinutukoy. Hindi ka magiging immune sa batas just because you use code names. Ikaapat, at mas mabigat ang parusa. Since this was posted online, cyber libel carries a heavier penalty than traditional libel because of the wider reach and permanence of social media. Ang freedom of expression ay hindi lisensya para magpakalat ng bastos at fabricated stories tungkol sa ibang tao. One reckless post can easily turn into a criminal case. Ano ngayon, Jack Argota, sa tingin mo ang mangyayari sa iyo sa hinaharap? Hindi ka na nadala. No? Pumunta ka na sa NBI, ikaw ay tinanong kung ano yung mga naging kadahilanan mo, sumagot ka, parang munang inamin na ginawa mo talaga yung paglabag sa batas dahil for the views lamang, for engagement. Ilalagay mo yung kalayaan mo sa alanganin. This is about your liberty. Ha? Jack Argota, hindi na ito for the views lamang. Ang cyber libel ay may pagkakakulong. Hindi ito traditional libel na pwede ka lamang magbayad ng danyos perwisyo. Ha? Di mo ba kilala si Manuel Mejorada? Ito yung isa siguro sa mga kauna-unahang personalidad na nakulong dahil sa cyber libel. Nakakaawa na rin kung tutuusin kasi nasa 70 years old mahigit na yata itong si Manuel Mejorada. Tapos ngayon nakakulong, nagdurusa dahil po sa 4 counts of cyber libel. Pinakamababang parusa hanggang sa 8 taon na pagkakakulong. 2 taon, pinakamababa, hanggang sa 8 taon na pagkakakulong. October 2021, kung hindi ako nagkakamali, inaresto po siya ng NBI at ikinulong na sa Bureau of Corrections. Nakakailang taon na si Manuel Mejorada sa loob ng Bureau of Corrections? 22, 23, 24, 25, magpa 5 years na. Gusto mo bang mangyari sa iyo yon, Jack Argota? And I believe baka mangyari talaga sa iyo. Kasi kahit sabihin mong may pera ka na pambayad dito, hindi pwedeng kabayaran lamang ng pera ang matatamo mo dito. Hindi ito traditional libel. Ginamit mo ang iyong verified Facebook page para mag-post ng mga malisyosong content for engagement na naman. Pero hindi pa tayo tiyak dito mga tol kasi hindi pa natin alam kung ano ang magiging aksyon dito. Nito pong sina Congresswoman Leila de Lima at Father Flavie Villanueva. Pero tayo po'y mag-iingay para makarating po sa kanila ito. Kasi sinasabi na rin mismo ni Congresswoman Leila de Lima na hindi niya napalalagpasin ang mga mapanirang ginagawa po sa kanya ng mga Duterte at ng kampo po nito. Sinayang nila ang mahigit sa 6 na taon na buhay ni Leila de Lima sa loob ng kulungan dahil po sa mga gawa-gawang kaso. Tapos hanggang sa ngayon, gagamitin ninyo ang social media para patuloy na lapastanganin ang dangal at reputasyon ng tao. Meron pong interview, although hindi related dito, pero sa mga nakasuhan na, ito pong abogado nitong si Congresswoman Leila Good de afternoon Lima. ulit, attorney.
panoorin po natin ito mga tol. At sana mapansin ito ni Attorney Dino De Leon, si Jack Argota, kung hindi mapansin ni Congresswoman Leila De Lima. I hope sa mga manonood po natin sa Facebook, pakitag nyo nga yung post, yung page nitong si Congresswoman Leila De Lima at saka ni Attorney Dino Dino, sino ba tong abogado ni nakalimutan ko bigla yung kanyang pangalan. Attorney Dino lang ang pagkakatanda ko sa kanya eh. Pakitag nyo po sa Facebook para makarating po sa kanila kung gaano po kabastos at malisyoso ang mga pinagsasasabi nito pong si Jack Argota kay Congresswoman Leila De Lima at saka kay Father Flaviano Villanueva. Afternoon ulit. Magandang hapon. Oh, kamusta na pala yung, I think may final din kayong kaso or complaint laban sa DOJ prosecutors, attorney? Well, ang final pa lang kanina is, ang final kanina, para lang malinaw, and then balik tayo dun sa DOJ prosecutors sa kaso nila Leila De Lima before, no? Ang final kanina is yung cyber libel against Baligon at yung 18 Marines. Salamat, Pay Mora. Si Dino De Leon pala. Ayan, si Attorney Dino De Leon. Sabagay, nakalagay na rin dito. Salamat sa inyo. Nakalimutan ko bigla. Kako-content lang natin kahapon sa kanya sa programa niya. At guest niya doon si General Nicolas Torre. Nakalimutan ko kagad. Mukhang sign of aging na talaga. Final yun sa National Bureau of Investigation. No? Naniniwala kasi kami na interest na ng Estado na makialam dito sa massive disinformation na ito kasi paulit-ulit na lang na ginagamit ng ating justice system, ginagamit para... Paulit-ulit na lang. Kaya Attorney Dino De Leon, sana naman mapansin po ninyo ito. No? Attorney Dino De Leon, Congresswoman Leila De Lima, Father Flavi Villanueva, kayo po, yung inyo pong kliyente, at kayo po mismo, Congresswoman Leila De Lima, at Father Flaviano, grabe po yung post na ginawa nitong si Jack Argota, sana makarating po sa inyo ito. Sana turuan nyo po ng leksyon ito pong tao na ito, nang matigil na. Kasi hindi po titigil ito mga tol hanggat hindi po nakukulong. Hindi ako naniniwalang magbabago itong si Jack Argota. Hanggat hindi ito nakukulong, hindi po ito titigil. Maraming salamat kay Mama Net sa inyo pong super sticker. Yan, thank you po. Diyan yata ginagamit ang confidential fund ng Office of the Vice President. Ewan ko po ngayon kasi wala na pong confidential funds ang Office of the Vice President sa ngayon eh. No? Baka merong ibang pondo. Pero tingin ko, kung hindi man binabayaran si Jack Argota ng mga Duterte o kung sino man sa pagpo-post niya na ito, definitely binabayaran po siya ng Facebook dito. No? Kasi kung titingnan niyo po yung kanyang page, tingnan po natin. Definitely ito po, Jack Argota. Definitely ito po ay kikita. Yan, katulad niyan. Nag-post po siya ng ganito. Tingnan natin. Tingnan natin kung hindi niya pa dinidelete, Nakakuha po ito ng 15,000 reactions, 1,400 comments, and 213 shares. Approximately, maliit lang po ang kita nito. Sa aking experience dito po sa Facebook, baka kumikita lamang po ito ng $3 to $5. No? Hindi kasi nag-viral eh. Pero kung nag-viral po ito, umabot ng 1,000 shares, kikita po ito ng $100. Pero dito sa ganitong engagement, malamang nasa $2 to $5 lang po ito. Biruin mo, kikita ka ng $2 to $5 tapos pwede kang makulong. Ang laking katangahan po nito. Tuloy po tayo rito sa pakikinig mga tol. Si Head, no? Lalo-lalo lang inaatake dito sa mga misinformation, disinformation na ito ng mga Duterte forces at ng 18 Marines, mga incumbent current government officials at dinidiscredit pa yung isang international forum, no, International Criminal Court. So yun yung one. And second, yung perjury mismo sa Department of Justice. Kung matatandaan mo maan, in relation to your question, sumulat rin si Leila De Lima, si Congresswoman Leila De Lima sa Department of Justice. O baka malito po kayo, hindi na po si Jack Argota ang pinag-uusapan dito. I hope kinalaunan mapag-usapan. Hindi si Jack Argota ang topic po dito. Ang topic po dito, yung mga kinasuhan po kahapon nitong sina De Lima at Flaviano Villanueva. No?
Ito po si Levito Baligod at saka yung 18 ex-Marines puno. Justice noon kay Department of Justice Remulla pa para disiplinahin yung mga prosecutors niya, no, dahilan sa inapila pa nila or or nag-motion for reconsideration pa ulit sila at inakit pa nila sa Court of Appeals yung kanyang acquittal. And that is double jeopardy, no? Sa mga oras na ito, hindi pa kami binabalikan dyan. Kaya si Congresswoman Laila De Lima, sinabihan na rin ako na i-check ulit yan. Kasi kung hindi pa rin gagalaw ang investigasyon laban dun sa mga prosecutors na sa aming palagay took a major part in her persecution na sobra-sobra na at nagpagamit, no, against their oath of office, we weaponize yung justice system na paulit-ulit tabang kay Laila De Lima na alam naman nila inosente, and these are all born on record. At iba, meron pa nga si Rafael Ragos na testimonya na alam na mga ito, nung mga piskal na ito at prosecutors na ito na hindi totoo lahat ng kanyang mga sinasabi, pero pinayagan pa rin nila na mangyari yung persecution ni Laila De Lima. By the way mga tol, baka nakakalimot po kayo, wag po kayong makakalimot mag-like sa ating programa. Siguro naman hindi po kayo mga DDS, ano? Kasi ang mga DDS lamang ang hindi po nagla-like kay Top 1 eh. Kung kayo po hindi DDS, mag-like naman po kayo. 1,000 plus ang nanonood po sa atin sa Top 1 Live. Meron lamang po tayong 360 na naka-like. Kaya kung hindi po kayo DDS, mag-like po sana kayo mga tol. Salamat po sa mga nagla-like. That is of course prosecutorial misconduct. At sinabihan na rin ako ni Congressman Laila De Lima na tingnan ulit itong kaso na ito para ma-follow up sa DOJ o kung sakasakaling idiretso na sa hukuman kung sakasakaling hindi pa rin sila iimbestigahan ng Department of Justice. Pero kahit iniatras yung MR, no, tuloy pa rin, attorney, kasi 'di ba, iniatras ng panel of prosecutors yung MR para baliktarin yung acquittal. Well, alalahanin natin doon sa isang kaso, ang nangyari is in-MR, una na-acquit. In-MR nila, bawal yun. Dahil double jeopardy yun. Nagdesisyon ng korte, denying their MR, inakyat ulit nila sa Court of Appeals. Ang sabi ng Court of Appeals, no, ibaba ulit, no? Ibaba ulit sa korte kasi may nakulangan sila doon sa isang part ng desisyon. I-cite daw exactly sa records. Nagulat rin kami doon. Sa aming palagay, mali ang Court of Appeals doon. Pero sige, minayaan na namin, bumalik ulit doon sa RTC judge. In-acquit ulit si Laila De Lima. Nag-motion for reconsideration ulit. So, ulit. That was the fourth jeopardy. So, kahit na i-atras nila yung motion for reconsideration na yun, 4 na beses na nilang violate yung constitutional right ni Laila De Lima to... Debunk, maraming salamat po sa inyong super sticker, ano? At muli mga tol, nakalimutan ko lamang ipaalala, no? Pero ganun pa man, salamat po. Sa mga gusto pong magparating ng tulong, kahit wag na po sa akin, dito na lamang po sa estudyante ko, no? Dito na lang po kayo mag-send ng digital gift kasi nasunugan po sila, ubos lahat ang kanilang kabuhayan. At sana sa mga mabubuti po ang kalooban dyan, kahit maliit na halaga lamang, malaking tulong po yan para po sa kanilang pamilya. Tuloy po tayo sa pakikinig mga tol. Against double jeopardy, no? So sa amin, yung pag-atras na yon does not cancel out the fact na nag-persecute sila, alam nila na peke yung mga ebidensya nila, batay na rin sa testimonya ni Ragos, at paulit-ulit nilang ginawa ito hanggang 7 taon na nakulong si Laila De Lima. May babalik pa ng mga piskal na ito, yung pagkakakulong ni Laila De Lima ng 7 taon, yung 7 taon ng kanyang buhay, na nanawalay siya sa kanyang mga pamilya. Yan ang pinakamasaklap dyan, di ba? Dahil sa mga gawa-gawang kaso, nito pong Duterte administration, sinira nila ang buhay ni Congresswoman Laila De Lima. Alam niyo, hindi na ito usaping politika. Usapin po ito sa karapatan ng bawat isa sa atin na magkaroon po ng maayos na kalagayan sa buhay na sinira ng Duterte administration dahil lamang po pinulitika nila ito pong si Laila De Lima. No, sana sa mga ganitong pagkakataon at sa kasalukuyan, wala nang mangyari pa na ganyang uri ng persecution. Ito naman pong mga Duterte supporter ngayon na nakakasuhan, obvious naman talaga kung ano po yung pinagagagawa nila. In fact, meron na naman ako nakitang post kanina, maisingit ko lang. Ito pong doktor na si Lorraine Badoy, walang hiya po talaga ito. Gusto ko nang murahin, kaso lang pinipigilan ko sarili ko No? Walang hiya talaga mga tol.
Bakit? Yung talumpati ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung saan siya po ay sinisipon, syempre, alam naman natin yun, lalong-lalo siya, doktor, normal na tutulo yung sipon mo pagka malabnaw eh. No, nagpuna si Pangulong Bongbong Marcos at syempre, sinisinghot niya yung kanyang sipon. Pinalalabas na naman itong mga tatanga-tangang DDS sa pangunguna nitong si Lorraine Badoy, napakawalang hiya po talaga, na gumagamit na naman daw po ng illegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos. Si Raulo talaga, no? Pakimuran nyo na nga lang mga tol. No? Hindi ko lang kayang murahin dito sa harapan ng camera eh. Pero kamura-mura na talaga yung walang hiya at ewan ko kung anong utak meron yan. Demonya yata yung si Lorraine Badoy. Na hindi niya man lang napuntahan yung graduation yung anak niya ng abogado, na hindi niya mabisita yung nanay niya sa ospital, na 7 taon siyang kinailangan magpasko, mag-isa, na nung COVID-19, alalahanin natin na parang siyang virtual isolation, hindi man lang makapasok kahit sino, wala siyang kausap doon sa loob ng kulungan, which is, alam mo yung solitary confinement, yan yung pinakamalalang parusa sa pinakasuwail at matitigas na ulo na prisoners, no? Yung pinakamatitigas na prisoners, si Laila de Lima, inosente, virtual solitary confinement. Mababalik ba nila yung fact na si Laila de Lima halos pinatay doon sa loob ng kulungan in an assassination attempt? May kutsilyo pa sa puso, sa dibdib niya, nung binaril yung assailant na Abu Sayyaf, tumalsik pa yung dugo sa mukha ni Laila de Lima at namatay doon kung saan siya natutulog, yung Abu Sayyaf na yun. May babalik ba nila lahat yung trauma at paninira, no? At that na nagpagamit sila, hindi na nila may babalik yon. So a mere withdrawal, Maan, of that motion for reconsideration will not be enough reparations in so far as their grave misconduct is concerned. Eh bakit laging target nga si Kong De Lima, no? Tulad nitong sa nagpapakilalang mga dating Marines. Eh kasama pa rin siya. No? Parang talagang kasama sa ano, Parang no? siya naman. Oo. Bakit Well, kaya? alam niyo naman kasi si Congresswoman Laila de Lima, no, chairperson siya ng Commission on Human Rights, siya lang imbestiga sa Davao Death Squad. Yan, katulad niyan. Kasi ganon, no? Siyempre, inimbestigahan ni Leila de Lima yung mga katarantaduhan, di umano nitong si Rodrigo Duterte, particular yung mga bintang sa kanya ng pagpatay. Kaya ginagawa lahat ng mga alipores ni Duterte at naniniwala akong sanction dyan ni Rodrigo Duterte para gibain ito pong si Leila de Lima na hanggang sa kasalukuyan ayaw po nilang tigilan. Sumabay na naman itong basura. Babasahin ko po sa inyo ang legal explainer ni Fiscal EJ kaugnay po ng cyber libel na kanya pong isinampa dito po kina Baligod at sa mga ex-Marines. Una, elements of cyber libel. Para mag-prosper ang kaso, kailangang ma-prove ang 5 elements na ito dahil ginamitan ng internet, social media ang pagpapakalat ng balita. Cyber libel ang kaukulang charge. Una, identity check, no? Malinaw na si Representative Leila de Lima ang tinukoy sa kanilang press conference at affidavits. No ambiguity here. Pinangalanan sila ng direkta. Sana maayos po yung audio natin. May basura na naman po dito sa harapan po ng aming bahay. Nasabay sa ating live stream. Ikalawa, publication. Check again. Hindi lang ito private talk. Nagpa-press conference, ayun nga po ay February 24, 2026, ang grupo at kumalat ang video at articles nito sa social media at news websites. Under the law, kahit isang tao lang ang makabasa o makarinig bukod sa biktima, considered published na ito. Ikatlo, allegation of discreditable condition. Check. Inakusahan nila si De Lima ng pagtanggap ng kickbacks mula sa flood control projects at suhol, kaugnay ng ICC. This is an imputation of a crime or yung graft and corruption bribery na nakasisira sa reputasyon ng isang tao. Note, inamin ni Attorney Baligod kamakailan na oversight o pagkakamali ang pagsama sa pangalan ni De Lima sa maleta list. Pero giit ni De Lima, damage has been done. Ikaapat, use of ICT or Information and Communication Technology. Check. Dahil ang kanilang mga pahayag ay ginawa sa presscon na na-stream online at pinost sa social media platforms,
presumably with their knowledge and consent, pasok ito sa Republic Act number 10175. Mas mabigat ang penalty nito kaysa ordinaryong libel. 1 degree higher, pwede silang makulong ng hanggang 8 years. Malis ikalima. Ito na, medyo debatable daw po ito sa paniniwala ni Fiscal EJ. Dahil public figure kasi si Congresswoman De Lima, hindi automatic ang presumption of malice. Legal standard, kailangang patunayan ni De Lima ang actual malice. Ibig sabihin, alam ng mga ex-Marines na maling-mali ang sinasabi nila or falsehood. O kaya naman, ay nagpakita sila ng reckless disregard kung totoo ba ito o hindi bago nila ito ipinablish. Ikalawa, the burden of proof. Truth as a matter of defense. Since the imputation is a crime or corruption or bribery, the defense might try to use truth as a justification. Ito po yung sinasabi natin. No? Kung walang kasinungalingang sinasabi ito pong mga ex-Marines po na ito at si Levy Baligod, huwag silang mag-alala. Pero kung sinungaling sila, tapos po sila rito. However, ito na kasi yun since the lawyer already admitted it was an oversight or error to include De Lima's name in the suitcase list, it becomes very difficult for them to prove the truth for their allegation. Kaya yung mga pahayag nitong si Levy Baligod na backpedaling ayon kay Ronald Llamas o pa bago-bago, paatras abante, kabubuhan po iyon. Katulad ng sinasabi po nitong si Ramon Tulfo sa kanya. Kasi biruin mo, abogado ka, magpapahayag ka tapos babawiin mo yung pahayag mo dahil naiisip mo ngayon masasampahan kayo ng kaso. Mahirap na pong bawiin yon. Attorney Baligod's admission that they committed an error can be used to show reckless disregard for the truth. Yan. Ikatlo, context, the timing. The period referred to by the accuser was when De Lima was still detained. At that time, she was under heavy security at the PNP. Pinapaliwanag nga sa atin ni Attorney Dino De Leon, di ba? 7 taon na kulong itong si Leila De Lima. Kasama doon sa 7 taon na yon, yung taon po ng 2022 at 2023. Tapos sasabihin ng mga ex-Marines po na ito na tumanggap si Leila De Lima ng pera. Kakaiba talaga, no? The period being referred to by the accusers was when De Lima was still detained. At that time, she was under heavy security at the PNP Custodial Center, making it physically and logically questionable how suitcases of cash could have been delivered to her. Hindi porket public official o public figure ay pwede nang gawa ng kahit anong kwento. Jack Argota, balik tayo sa'yo. Hindi porket public official itong si Congresswoman Leila De Lima, sabihin na natin public figure, ito pong si Father Flaviano Villanueva, pwede mo nang gawa ng kwento at mga malisyosong pahayag. Yari ka dito, Jack Argota, may balik ko lang sa'yo. Ang oversight na depensa ay pwedeng maging ebidensya pa mismo ng kanilang pagpapabaya at malisya. Next time, dahan-dahan po tayo sa pag-akusa. Sana marinig po ito ng mga DDS. Next time, dahan-dahan po tayo sa pag-akusa, suriin mo ng mabuti yung script, ang affidavit, bago magpasabog sa social media. Yan po yung legal point of view ni Fiscal EJ. Balik po tayo sa pakikinig dito po sa abogado ni Congresswoman Leila De Lima. Pero wag niyo po sanang kalilimutang mag-like mga tol. May higit sa 1,000 ang nanonood po sa atin sa Top 1 Live. Meron lamang tayong 586 na like. Hindi naman kayo DDS. Kaya mag-like po kayo mga tol sa mga DDS na nanonood sa atin. Sige, mag-dislike po kayo. Wala rin pong problema. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Sana maayos po ang audio natin.
at alam nila hindi tinigilan ni Laila de Lima yan hanggang naging Secretary of Justice siya. Even nung na Secretary of Justice siya, pending yan. Yung mga investigation na yan, no? Nung naisubmit yung mga report na yan, natakot lang yung mga witnesses kaya hindi masampahan ng kaso kasi takot na takot yung mga witnesses. Nung panahon ni Secretary of Justice de Lima, di ba? Unfortunately, nakulong ang maraming mga tiwali. Kasama na dyan sila Bong Revilla, sila Jinggoy Estrada, na ulit ngayon nasa iskandalo, even former President Gloria Macapagal Arroyo, even si Juan Ponce Enrile, no, na-acquit lang dahil ang tagal-tagal na nung kaso, pero hindi na pawalang sala completely based on merits, kahit yung Iglesia ni Cristo na imbestigahan, di ba? Anong punto ko, no? Whether we agree or disagree with Laila de Lima, isang alam natin ang alam natin, pag siya nang imbestiga, may patutunguhan, whether we agree or disagree with her findings, pati yung kay Joel Villanueva, kung maalala ninyo, siya rin na nagkaso, yung Napoli scandal, siya rin yung nagkaso, meron kasing patutunguhan Ang sigurado, pag si Laila de Lima nang iimbestiga, hindi siya titigil at gagawin niya yung tingin niyang tama. Sa akin palagay, bilang abogado niya ng halos 8 taon na ngayon, kaya lang naman napaulit-ulit na siya ang binibiktima dahilan sa alam nila, hindi siya titigil. And itong gagawin niya dito sa impeachment proceedings. Yan. Kaya patuloy ang mga Duterte supporter katulad po ni Jack Argota sa pag-atake kay De Lima kasi alam nila yung kakayahan ni De Lima. No, lalong-lalo na siya po yung endorser ng third impeachment complaint laban po kay Sara Duterte na nakakuha na po ng sufficiency in form and in substance last March 4, 2026 mula po sa botong 54 against 1. At dahil po diyan, pinadalhan na po ng notice ang kampo ni Sara Duterte. Within 10 days dapat po sumagot sila at magtatapos po yan sa March 15. Kaso lang pumatak po yan ng Sunday kaya ma-extend po yung deadline into March 16, Monday. Pagka hindi po sumagot ang kampo ni Sara Duterte, i-waive po nila yung kanyang karapatan for that matter, ano? Kaya magpo-proceed accordingly ang Committee on Justice sa deliberation to determine the sufficient ground naman na tinatawag. Pero I expect na sasagot po dyan ang kampo ni Sara Duterte before March 15, kaya mabibigyan po sila ng additional 3 days, at probably mga first week of April na po ito, magkakaroon ng deliberasyon sa Committee on Justice. Pero ang isa po sa mga issue ngayon kay Sara Duterte na pinupuna ngayon nito pong si Congresswoman Leila de Lima ay yung kanyang pananahimik po dito po sa karapatan ng ating mga kababaihan na dapat igalang, no? Lalong-lalo na hindi dapat nagkakaroon ng mga misogynistic na remarks katulad po nung ginawa nito pong si Bong Suntay. Naturingang Jesus ang pangalan pero kawalang hiyaan po ang lumabas sa kanyang mga bibig noong March 3 or March 4, 2026 during committee hearing. At dito po, dahil po sa kanyang pahayag na yon, nabansagan po siyang Mr. Desire and Mr. Imagination. Balikan po natin ang pahayag nitong si Suntay na ngayon, napakatahimik po nitong si Sara Duterte samantala kapwa niya babae ang inatake po dito. Sa bagay, ganun naman kasi sila. Pagkakakampi nila, hindi nila papansinin kahit mali po ito, how much more? Siya po yung pinagtatanggol dito nitong si Suntay, kaya siguro tahimik pa din. At dahil po sa katahimikan na yan, nito pong si Sara Duterte, President wannabe po, siya po ay kinastigo sa isang privilege speech nito pong si Congresswoman Leila de Lima na papakinggan po natin right after this remark po nitong si Bong Suntay. At lastly, alam mo minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis, ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination lang yun. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano yung na-imagine ko eh. Thank you very much, Madam Chair. At lastly, alam Ganyan po, ganyan po kabastos ito pong si Congressman Bong Suntay. Ngayon, pakinggan po natin ang privilege speech nito pong si Congresswoman Leila de Lima at dito kinakastigo niya sa pananahimik ito pong si President wannabe Sara Duterte. Representative de Lima is recognized.
Thank you, Madam Speaker. Thank you, Majority Leader. Madam Speaker, dear colleagues, good afternoon. I rise on a matter of collective privilege. We are told that sometimes action speaks louder than words. This is true. But oftentimes, inaction, or should we say, omission or silence can be the loudest speaker. During Women's Month, every March, many politicians and public personalities grab microphones and flood social media with their praises for the importance of women in various spheres and their commitments to women's empowerment in different walks of life. They preach equality, protest against discrimination, and proclaim loudly to be pro-women. Pero may ilan sa kanila na hindi naman isinasabuhay ang sinasabi. May ilang nang aapi ng babae. Performative statements lang pala ang kanilang mga pahayag. Then, there's another breed of public figures who cannot even afford to hide in words their contempt of women, who cannot shut their mouths or temper their language in hurling sexist and misogynistic remarks. Walang paggalang sa babae. Wala ring respeto sa sariling tungkulin. Ang masama pa, they dismiss their foul comments as humor or political banter. May isang kongresistang nagpantasya ng kalaswaan sa isang artista. May isang senador na matapos magkomento ng magandang isang atleta na uncomfortably pinaamin na walang boyfriend, ay inudyukan ng isang may asawang colleague na manligaw sa atleta. Si Senator Jingo Estrada naman yan. Talaga nga naman. Sino ba si Jingo Estrada? DDS din. Bakit ganun ang mga DDS? Rolando Guerrero, nanonood ka ba? Mag-comment ka nga, Rolando Guerrero. Pakisagot mo nga yung tanong ko. Di ba DDS ka? Pero hindi ka naman siguro katulad nila. No? Kaya ang tanong ko, bakit ganun ang mga DDS? With the exception of Rolando Guerrero, Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. May isang abogado na mangmang at mayabang DDS na naman. Kaya nagpo-post ng photos ang isang artista. Pakinggan po natin yan, ito po yung abogado na yun na nagsasabi, no? Ang tindi talaga nun, dapat madisbar po ito Kay Attorney Jesus Palsis ko yata nakita yun no? Pangapahayag nitong si Attorney Topacchio. Si Attorney Topacchio, pakinggan po ninyo itong dalawang clip na kanyang dinilit na po sa kanilang YouTube channel. Wala na po ito, di nyo na po ito makikita sa kanilang YouTube channel. Pero nananatili po yan. Ito niyang sisabi yung complaint namin kay Renisa Lucena, ini-empower niyo yung pagre-recruit ng mga babae, inaabuso doon sa kabulubundukan. Bulubundukin. Wala kayong sinasabi. Yan ang sinasabi kong puno ng ipokrito ang House of Representatives. Grabe. Matindi. Yan ang nakakaskandalo. Merong nagbo-brought out, binabalik ang sitwasyon sa nakaraan. Si Jim Paredes naman yung kanilang tinitira. Mali yung ginawa ni Jim Paredes, hindi natin yung kinokondone. Pero magkaiba ang sitwasyon. No? Yung kay Jim Paredes, private setting yon. In fact, para lang sa kanila dapat yon. Pero may naglabas, kaya kumalat sa publiko. Hindi yon ginusto ni Jim Paredes na ipakalat sa publiko. No? Pero mali iyon. Ito, ginugusto nilang kumalat sa publiko, sa programa, sa radyo. Sasabihin ng ganitong uri ng abogado. Sa committee hearing, sasabihin nitong si Suntay, yung mga ganitong kataga. Anong uri ng tao ito? Minsan, nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination lang yun. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano yung na-imagine ko Di ba? Ganyan yung mga pinagtatanggol ng mga DDS. Balik tayo dito kay Attorney Topacchio. Hindi naman hinawakan. Yung in-imagine lang, sinabi lang as an example. Relevant yun, Sara Ilago. Relevant kasi ang sinasabi ni Congressman Suntay, no one should be called to account legally or criminally
for what he's thinking. Thinking lang. Oo. Lalaki yan eh. Huwag na tayo magplastikan ng mga lalaki, nagnanasa yan. Yun ang problema sa inyo, no? Nagpapaliwanag kayo, mga abogado kayo, na ang isang kriminal na akto o offense ay dapat mai-akto muna. Pero nakalimutan ninyo, and worse, abogado kayo, na yung mga sinasabi ninyo paglabag sa batas. O, sabihin nyo ngayon makatwiran yung sinasabi ni Sara Duterte para sa benepisyo ninyong mga DDS. Pero ang tanong, yung pangangatwiran nyo ba na pagtatanggol sa kanya, hindi ba kayo lumabag sa batas? I don't think na walang paglabag sa batas kayong ginawa. Kasi sinampahan na nga ng kaso in particular, ito pong si Bong Suntay sa Office of the Ombudsman para sa paglabag sa Safe Space Act o Republic Act 11313. Tapos ikaw, Attorney Ferdinand Topacio, mayroon na pong mga nakareding disbarment case laban sa iyo na ipafile sa Korte Suprema. Kaya marahil natatakot ka na at dinilit nyo na yung video na ito sa inyong YouTube channels. No? Pero marami na pong nakapag-screen record at marami na rin pong gumamit sa clip na ito, katulad po ng paggamit natin dito, na magiging public record na. Okay? Yan talaga. We are wired for that. Let's not be hypocrites. So, ako dati pinagnasahan ko rin si Sara Yan. Ilago eh. Di ba? Naamoy ko nung hearing namin sa Leader J. Oh. Di ba? O yun. No? Walang criminal offense ng panggagahasa kasi pinagnasaan mo o kaya acts of lasciviousness. Pero dahil abogado ka, nakalimutan mo na merong Safe Space Act. Attorney Ferdinand Topacio. At hindi lamang yan ang sinabi mo. Ito pa, no? Ito naman ay patungkol kay Jasmine Curtis, kung paano mo rin winalanghiya yung pagkababae ni Jasmine Curtis dito. Ni Suntay, ang sinasabi lamang niya, ang puntos niya na hindi nyo naintindihan, hindi dahil sa kayo'y hindi matalino, kundi bulag kayo dahil gustong-gusto nyo nang ma-impeach si Sara Duterte ay yung iniisip mo ay hindi na pwedeng hindi criminal offense. Kahit anong sama ng iniisip mo. May nakita kang babae, gusto mong gahasain, gusto mong halangin, gusto mong daklotin, harapan na, hindi kasalanan yun. Yan, yung kapatid, bumanat pa. Si Jasmine Curtis, parang binabastos daw yung kapatid niya, hindi daw tama. Kayong mga artista, yung mga ganyan, ikaw, Jasmine, bakit ka nagpo-post ng mga bikini pictures mo sa social media, sa mga pahayagan? Hindi ba parang ito'y pagnasahan para ikaw ay sumikat? O anong sabihin art yun? Grabe, no? Misogynistic. Alam niyo po, ano po ba yung misogynistic? Ha? Misogynistic. Ito kasi yung mga remarks, no? Na parang nagda-downgrade, nagpapahiya o kung ano man sa mga kababaihan. Tinanong natin kay ChatGPT para mas maunawaan po natin, misogynistic. Ito ay isang salitang Ingles na tumutukoy sa pagkamuhi, pagmamaliit o diskriminasyon laban sa mga kababaihan. Kahulugan sa simpleng Tagalog, may galit o mababang tingin sa kababaihan. Halimbawa ng paggamit, his remarks about women were misogynistic. May pagmamaliit sa kababaihan ang kanyang mga sinabi. Misogynistic behavior should not be tolerated. Hindi dapat pinapayagan ang asal ng pangmaliit sa kababaihan. Naririnig po ninyo mga tol at ng mga DDS dyan? At gano'n na gano'n ang sinasabi ngayon nitong si Ferdinand Topacio, particular kay Jasmine Curtis. Kaya kung ako, hindi ko tatanggapin yung apology nitong si Ferdinand Topacio Humingi na po ito ng apology yesterday. Nagpahayag na po ito ng paumanin sa pamilya Curtis. Pero dapat ituloy po ang kaso. Kasi hindi po tama na palalagpasin ng mga ganitong mga sinasabi ng mga kalalakihan, more so ang isang katulad po nitong si Attorney Ferdinand Topacio na isa pong abogado. At dahil po dyan,
Meron pong post ang Integrated Bar of the Philippines, ipatagalog po natin kay ChatGPT, kaugnay po ng mga misogynistic remarks, ano? Translate in Tagalog. Para babasahin ko na lang, di na ako mahirapan. Yan ang use ng AI ngayon, di ba? Basahin po natin. Ano ang sinabi? Paalala ng Integrated Bar of the Philippines. Opisyal na pahayag ng Integrated Bar of the Philippines Human Rights Committee sa pagunita ng International Women's Month, March 8, 2026. Bago pala natin tapusin yan, ang pagbabasa o ipagpatuloy, tapusin muna natin itong mga sinasabi dito nitong si Topacio. Huwag mo sabihin, ini-endorso mo yung brand ng bikini o yung resort. BS yan. Hindi kami mga ungas dito para maniwala sa'yo. Yung mga artista dyan, sina Ivana Alawi, bakit sila nagpo-post? Di ba para views? Bakit sila tinitignan? Magandang babae, sexy, di pinagnasahan ng mga lalaki. Strength to! Puro tayo, plastikan dito eh. Grabe, no, mga tol? Nakakalimutan niya na merong mga DDS, yung mismong sinusuportahan nila na si Vice President Sara Duterte nag-post ng nakabikini. May mga post, ito pong si Kitty Duterte na naka two-piece. Ito kanino ko ba nakita yung kay Laitera mo ba yun? Ipakita ko lang sa inyo. Baka, ito, katulad nitong bakla na ito, na si Alan Troy, yan, no? Pero, yung puntahan natin, kasi baka pag nasaan din nitong si nitong si Ferdinand Topacio si Kitty Duterte ay hindi yata dito, no? Kanino ko nakita yung kay Juan Sandugo? Basta may mga post si Kitty Duterte na nakabikini. Di ibig sabihin, kaya ba ginawa ni Kitty Duterte yon para pagnasahan nyo din? Anak ng teteng, hindi ko makita. Anyway, siguro ito na lang. Katulad nito, di ba? Ayan, post yan. Bikini, lumalaklak pa nga ng alak itong si Kitty Duterte dyan. Pero meron talaga yung naka-bikini siya, two-piece. Hindi ko lang makita kung sino yung nag-post. Di ko maalala kung sino yung nag-post. Sino ba yung nag-post nun? Anyway, di ko na makita, kaya basahin na po natin patuloy yung sinasabi po ng Integrated Bar of the Philippines. Opisyal na pahayag ng Integrated Bar of the Philippines Human Rights Committee sa pagunita ng International Women's Month, March 8, 2026. Walang lugar sa marangal na profesyong ito ang misogyny at sexism. Hinding-hindi pa hihintulutan ng korte ang pang-aabuso sa anumang anyo, lalo na kung ginagawa ito ng isang opisyal ng hukuman. Ito po yung naging hatol, bahagi ng hatol ng Korte Suprema sa pagdisbar kay Secretary Larry Gadon. Attorney Lorenzo Gadon versus viral video yan, o yung viral video against Raisa Robles. Hindi na kailangang sabihin pa na ang sistemang legal ay nakabatay sa prinsipyo na ang lahat ng individual ay pantay-pantay sa harap ng batas. Ang mga kababaihan, tulad ng mga kalalakihan, ay may karapatan sa dignidad, pagiging makatarungan at proteksyon. Ang kawalang-galang, pagkiling o diskriminasyon laban sa kababaihan ay sumasalungat sa pundasyon ng etika sa batas at nagpapahina sa tiwala ng publiko sa propesyon. Ang isang abogado na walang paggalang sa kababaihan ay sinisira ang mga pangunahing prinsipyo ng pagkakapantay-pantay at katarungan na itinataguyod ng batas. Inaasahan sa mga abogado na ipakita ang pinakamataas na paggalang sa mga kababaihan at tiyaking ang kasarian ay hindi magiging hadlang sa pagkamit ng hustisya. Ang paggalang sa kababaihan ay mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng profesional na integridad. Dapat tratuhin ng mga abogado, sana naririnig mo ito, Attorney Ferdinand Topacio, sana nabasa mo yan, ang mga babaeng kliyente, kapwa abogado, mga hukom, at ang publiko ng may parehong seryosidad at wastong pag-uugali tulad ng ginagawa nila sa iba.
Hindi lamang nito ipinapakita ang ethical na pagsasagawa ng propesyon, kundi pinatitibay din nito ang kredibilidad ng abogado at ng buong propesyon. Ang mga abogado ay hindi lamang mga kampyon sa loob ng hukuman. Sila rin ay mga haligi ng lipunan. Ang kanilang mga kilos ay nagsisilbing halimbawa sa iba. Ang mga abogado na nagpapahalaga sa kababaihan ay tumutulong na buwagin ang mga umiiral na pagkiling at isulong ang pagkakapantay-pantay ng kasarian. Nakakatulong sila sa pagbuo ng isang kultura kung saan ang mga kababaihan ay nakakaramdam ng lakas ng loob na maghanap ng hustisya, magtaguyod ng karera sa batas, at aktibong makibahagi sa buhay sibiko. Sa pamamagitan ng pagganap ng may paggalang, pinatitibay ng mga abogado ang kanilang propesyon, itinataguyod ang hustisya at nag-aambag sa isang mas may pantay na lipunan. Habang ginugunita natin ang International Women's Month, mas inaasahan sa mga abogado, Attorney Ferdinand Topacio lalo na sa panahong ito, kung kailan dumarami ang kaso ng karahasan laban sa kababaihan, na kumilos upang labanan ang lahat ng uri ng kawalang katarungan laban sa kababaihan at sa iba pang mahihinang sektor ng lipunan. At sana, hindi lamang dito natatapos sa pahayag ng Integrated Bar of the Philippines, yang mga issue na yan. Sana gumawa po kayo ng kaukulang aksyon. No? Mapanagot ito pong si Attorney Ferdinand Topacio sa kanyang misogynistic remark laban po sa napakarami pong mga kababaihan. Tuloy po natin pakinggan ito pong si Congresswoman Leila de Lima, at sa last part po ng ating live stream, pakinggan po natin yung talumpati ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kanya pong ibinahagi sa United Nations. Ay para pag nasahan daw at umamin pa siya na pinagnasahan ng isang babaeng kongresista. Dalawang mambabatas na mambabastos ito. At 3 silang di umano'y nakapag-aral pa ng batas. Mga mambabatas pero mambabastos. Pero hindi tumatalab sa kanila ang Convention for the Elimination of Discrimination Against Women, or CEDAW, Magna Carta of Women, Safe Spaces Act, at marami pang batas at polisiya para sa kababaihan. Kung gayon, may ilang mga opisyal at personalidad na doble kara, ibang asal sa sinasabi. Meron din namang foul mouth talaga, mababantot ang bunganga. And then, there is a kind of leader who does not talk, but her silence effectively disrespects women while diminishing her own office. She keeps quiet, yet her silence already speaks volume. Kahit siya mismo ay babae, kahit siya mismo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa, sa gitna ito ng lantaran at tahasang pambabastos sa kababaihan. In the particular cases of Congressman Suntay and Attorney Topacio, we know that their remarks were uttered in light of the impeachment complaint against the Vice President herself. Yan siguro ang paraan nila ng pagdepensa kay VP Sara. Gets po natin yan, kahit bastos sila. Ang hindi natin gets ay kung bakit si VP Sara ay naaatim na manahimik kahit inaalipusta na ang mga babaeng gaya niya. Dahil ba sa kakampi niya ang nagsalita? Dahil ba ang mga sinabi ay sa konteksto ng pagtatanggol sa kanya? Isn't the dignity of women far more important to her than personal or partisan interests? Isn't decency in public discourse weightier than political theatrics in pursuit of presidential ambition? Katulad din ba ito ng pananahimik ni VP Sara sa pananakop ng China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea? Gaya ba ito sa pagtikom ng kanyang bibig sa harap ng pambabastos ng Chinese Embassy sa mga kapwa niya opisyal ng gobyerno? Mas matimbang ba sa kanyang suporta ng China para subdulang talikuran ng sariling bansa? Mas mabigat bang interes ng dayuhan kaysa sa ating soberanya? Kaysa sa seguridad ng ating mga mangingisda? Kaysa kapakanan ng mga pareho niyang nasa pamahalaan?